po sa ating lahat. Ito na po ang ating update ukol sa Tropical Storm Paulo ngayong araw ng October 2, 2025, 5:30 p.m. Simulan po muna natin sa ating satellite imagery kung saan mapapansin nga po natin, nandito pa po si Paulo sa may Philippine Sea sa layong 490 kilometers sa silangan po ng Infanta, Quezon. Ngayon nga po ay patuloy po itong lumalakas at kahit nasa tropical storm category po ito, meron na po itong taglay na hangin na aabot sa 85 kilometers per hour at bugso na aabot sa 105 kilometers per hour. So yung 85 kilometers po per hour ay nasa maximum limit na po no, ng tropical storm category. Posible na nga maging severe tropical storm category itong si Paulo sa susunod na mga oras. At kahit malayo pa nga po ito sa ating mga kalupaan, ay yung mga kaulapan nitong si Paulo ay nakakaapekto na nga dito sa may Bicol region, sa may northern portion ng Eastern Visayas, kabilang din ang Mindoro, Marinduque at Romblon provinces, pati na rin po sa may Cagayan Valley. At inaasahan nga natin na habang mas lumalapit pa itong si Paulo at ay mas marami pang mga probinsya ang makakaranas ng mga malalakas na pagulan at malalakas na hangin dahil dito kay Paulo. Tingnan po muna natin itong forecast track and intensity ni Paulo. Sa ngayon nga po ay binabaybay po nito ang Philippine Sea at patuloy po itong nag-west, northwestward at posible po no mamayang gabi ay maging severe tropical storm category na po ito bago po ito maglandfall dito sa may Isabela o sa may Aurora area sa posible po bukas po ng umaga. At hindi naman natin inaalis yung tsansa no, na hindi po dito sa Isabela, kundi or dun po sa may taas or northern portion po ng Isabela or sa southern portion din po na may Aurora ito magla-landfall dahil nga po sa tinatawag natin na forecast cone of probability, no? So, itong cone of probability natin, pwede po mag-shift dito yung track nitong si Paulo. So, kahit bumaba man o tumaas itong si Paulo, kailangan yung mga nasa cone of probability natin ay maghanda na sa posibleng impacts nitong si Paulo. At ito nga pong yellow na bilog, ito nga po yung mga makakaranas ng at least 39 kilometers per hour na mga hangin, which is delikado na po ito, no? Maaari na po tayong makaranas ng pag-sway ng ating mga puno at kung mas lumakas pa nga yung intensity nito ay posible na yung ating mga bubong ay posible na din pong liparin dahil po sa mga hangin nitong si Paulo. At inaasahan natin dahil po may kabilisan ang pagkilos nitong si Paulo, posibleng nasa may West Philippine Sea na po ito sa Sabado ng umaga at makakalabas naman po ng ating Philippine Area of Responsibility sa Sabado naman po ng hapon. Ito naman po yung mayroon na pong wind signal number 2 sa mga probinsya po dito sa northern at central Luzon area. Simulan po muna natin dito po sa maaari nga pong landfall nitong si Paulo. Sa Isabela, wind signal number 2 na po tayo. Dito rin po sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, sa may northern portion ng Nueva Vizcaya, Quirino at pati na rin po sa Aurora. So, yung mga nasa wind signal number 2, asahan po natin yung gale force winds, 62 to 88 kilometers per hour po na mga hangin. Sa loob po yan ng 24 hours. So, ngayon hanggang bukas, asahan po natin yung mga ganitong mga banta ng hangin. Next naman po sa wind signal number 1, nakataas na din po sa may Cagayan, pati na rin po sa may sa nalalabing bahagi ng Quirino, Nueva Vizcaya at sa Aurora, pati na rin po sa may Apayao, Abra, Benguet, dito rin po sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at sa Central Luzon naman, northern portion ng Zambales, sa may Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, sa may northern portions ng Pampanga, Bulacan, pati na rin po sa may Quezon, kabilang ang Polillo Islands, sa may Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, pati na rin po sa may Catanduanes. At
ulitin ko nga po, yung mga nasa may Bicol region ay kasalukuyang nakakaranas na nga po ng mga bugso-bugsong hangin at malalakas na mga pag-ulan. Kaya't mag-ingat po yung ating mga kababayan. Wind signal number 1, 39 to 61 kilometers per hour na mga bugso ng hangin at ma-experience po natin yan within 36 hours. So yung mga kababayan po natin na nasa may Ilocos region, kung mapapatanong po tayo, no, bakit mainit pa rin ngayon, and nasa signal number 1 naman tayo. So ang ibig sabihin po niyan, meron po kasi tayong lead time o yung palugit nga po na tinatawag, within 36 hours pa po natin mararanasan yung mga pabugso-bugsong hangin dahil dito kay Paulo. At aside po doon sa mga severe winds na maaari pong banta nitong si Tropical Storm Paulo, yung mga pag-ulan po nitong si Paulo ay mas malalakas din po, no, lalong-lalo na doon malapit sa sentro ng ating bagyo, especially sa may Isabela, Quirino at Aurora, posibleng umabot sa more than 200 millimeters na pag-ulan ang kanilang mararanasan ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. So, asahan na nga po natin within 24 hours meron na po tayong malalakas na mga pag-ulan. Nasa 100 to 200 millimeters naman ang ating inaasahan sa may Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya at San Nueva Ecija. At dagdag ko lang po, kung nandun po kayo sa mga bulubunduking lugar, ay posible nga pong ma-aggravate o mas palakasin yung mga pag-ulan nitong mga bulubundukin, no? Yung yung ulang dala nitong si Paulo. Kaya't doble ingat na lang din po sa ating mga kababayan na nasa bulubunduking lugar dahil posible din po yung mga landslides at mga flash floods. 50 to 100 millimeters naman po ng mga pag-ulan ang ating inaasahan sa may Apayao, Abra, Ilocos Sur, La Union, down towards Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, pati na rin nga po sa may Catanduanes. Sa bukas naman po ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon, dahil inaasahan natin na mas papalayo na itong si Paulo, ay aasahan na natin na mas kukonti na lang yung mga lugar na makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan at malalakas na hangin dulot ni Tropical Storm Paulo. Sa bukas nga po ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon, 100 to 200 millimeters na po na mga pag-ulan ang aasahan. Dito na lang po sa may Ilocos region, kabilang na din po ang Benguet. 50 to 100 millimeters naman po sa may Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Tarlac, at pati na rin po sa Zambales. Samantala sa sea conditions natin, meron na tayong nakataas na gale warning sa may eastern seaboards ng northern and central Luzon, sa may eastern coast ng Cagayan, at Isabela at sa eastern coast din po ng Aurora. Kaya't bawal na pong maglayag ang ating mga kababayang mandaragat. At hindi lang po yun, dito rin po, no, sa may silangang bahagi ng Central Luzon, pati na din po sa may Southern Luzon, asahan po na matataas na po yung ating mga pag-alon, kaya't doble ingat lamang po at bawal na din po maglayag yung ating mga malaliit na sasakyang pandagat. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating mga seaboards ay nasa katamtaman hanggang sa banayad na lamang po yung ating mararanasan. At ito naman po dahil nga po sa mga malalakas na hangin na dulot nitong si Paulo, posible po tayong magkaroon ng mga daluyong o yung mga storm surge po. So tataas yung level ng tubig natin sa mga coastal areas. At posible nga po yung 2.1 to 3 meters na mga storm surge or daluyong sa Isabela, southeastern coast ng Cagayan, pati sa northeastern coast ng Aurora. At yung ganong mga level nga po, imagine na lang po natin, no, isang palapag o mahigit pa na gusali yung mga pag-alon, kaya doble ingat. At kung nasa may coastal areas po kayo, ay mag-isip na po tayo, no, ng mga evacuation plans o isipin na din po natin kung kailangan talaga tayong lumikas dun sa ating mga areas, lalong-lalo na dito sa mga nabanggit po na lugar.
1 to 2 meters naman po yung inaasahan natin na daluyong sa nalalabing bahagi naman po ng Aurora, Cagayan, pati na rin po sa may Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, pati na rin po sa may Catanduanes. Doble ingat po sa ating mga kababayan. At yan lamang po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Inuulit ko po, no, kahit mainit pa po ngayon, ito na po yung oras natin para makapaghanda. Ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat.